Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, para nang parami ang mga nakakatanggap na mga maleta na naglalaman ng limpak-limpak na perang di umano, kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. Ano bang masasabi mo dyan? Sa isang press conference, nagpakita ang mga nagpakilalang dating security aide nang nagtatagong si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ng larawan na nagpapahiwatig na naghatid sila ng malimaleta kay Senador Francis Kiko Pangilinan. Mariing itinanggi ng senador ang paratang na ito ng mga bagamat umanong kontrobersyal na kongresista. Ayon kay Senador Pangilinan, ang nangyayaring preskon ay puro pasaring, puro aligasyon, puro palabas. Ika nga ay comics. Unang pumutok ang issue tungkol sa perang nakamaleta noong Nobyembre 2025. Lumitaw ang whistleblower na si Orly Goteza na nagbanggit sa isang pandinig ng Senado tungkol nga sa pag-deliver niya ng pera. Pebrero naman ngayong taon ng isang grupo ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines ang humarap sa media para sabihing sila ang nag-deliver ng perang nakamaleta sa mga politiko. Kabilang sa mga pinangalanan nilang nakatanggap daw ng mga maleta ay sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Aabot daw sa 805 bilyong piso ang halaga ng perang ipinamudmod ng dati nilang boss. Sa paglipas ng mga buwan, nadagdagan ang listahan ng tinaguriang Maleta Boys ng mga nakatanggap di umano ng kickback mula kay dating Senador Laila de Lima hanggang sa mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Idinamay din nila si dating Senador Antonio Trillanes IV na ginamit umano ang perang natanggap niya para pondohan ang mga investigador ng ICC or International Criminal Court. At kamakailan, pati pangalan ng mga miyembro ng media ay dinawit na ng Maleta Boys. Nakakapagod ng sundan ng kwentang pilit inilalako ng mga Maleta Boys at ng mga nasa likod nila. Sa isang araw, idadawit nila ang pangalan ng kung sino-sino. Abay kinabukasan, babawiin nila ang kanilang sinabi at mga ngatwirang nagkamali lang daw sila. Sa kaso ng pagdawit kay Senador Pangilinan, pati sa misis niyang si Sharon Cuneta, hindi naman daw sila inakusahan ng Maleta Boys ayon sa kanilang abogado. Ipinakita lang daw sa kanilang presko ng larawan bilang patunay ng paggamit ng senador ng helicopter ni Saldico para sa kanyang kampanya noong eleksyon. Nakapagdududa na kung katotohanan ba talaga tungkol sa flood control scam ang gustong isiwalat ng Maleta Boys. Hindi kaya layon lang nila at ng mga taong nasa likod nila, obvious ba, na sirain sa mata ng publiko ang mga kalaban sa politika ng mga personalidad na sinusuportahan nila. Kalaban ka ni ganito, pabor ka sa impeachment, isasama ka namin sa listahan ng mga nakatanggap ng maleta. Para lang itong drug matrix noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayaw mo sa kanyang pamamalakad, magiging target ka ng kampanya kontra droga. Mapapahiya ka, ika nga. Kapanalig, ang problema, marami sa atin ang agad na naniniwala kahit walang matibay na ebidensya. Madali tayong mapaniwala ng mga kwento, haka-haka at mga chismis, marites. Nabubulag tayo ng ating pagkapanatiko sa isang tao o pamilya. Hindi na natin sinusuri ang ating mga nababasa at napapanood. Sa mga ganitong taong nagtatagumpay, ang mga nagpapagamit sa pagkakalat ng kasinungalingan o mga fake news, ika nga, na diabolic, sabi nga ni Prof. Francis. Kinikilalang maging ng simbahan ang matinding pinsala sa lipunan na dala ng pagkakabaluktot sa katotohanan. Pinahihina nito ang ating tiwala sa isa't isa, maging sa mga institusyong dapat nagtataguyod ng ating kabutihan. Sinisira nito ang ugnayan natin ng mga mamamayan at ng mga namamahala.
Kapag maraming naniniwala sa mga gawa-gawang kwento, hindi tayo nakapagpapasya ng tama at makatwiran. Kaya mga kapanalig, sabi nga sa Kawikaan 6:16-19, isa ang kasinungalingan sa mga kinamumuhian at kinasusuklaman ng Diyos. Kapanalig, may panahon pa ang mga Maleta Boys na piling maging instrumento ng katotohanan, ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin. Juan 8. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.